Maligayang pagbabalik sa Krimen Narratives at sa video na ito tatalakay natin ang isa sa mga pinaka-nakakakilabot at kontrobersyal na kaso ng buong mundo. Ang kaso ni Jeffrey Epstein, isang bilyonaryong financier na nasangkot sa matinding iskandalo ng pang-aabuso, trafficking at koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa lipunan. Paano niya nagawang itago ang mga krimen sa loob ng maraming taon? Sino-sino ang mga taong sangkot at bakit nananatiling misteryo ang kanyang biglang pagkamatay sa kulungan? Samahan niyo kami sa paghimay sa katotohanan sa likod ng kasong ito. Isang kwentong puno ng lihim, kapangyarihan at hustisyang matagal na hinihintay. At kung bago ka lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video ito para mas marami pa ang maabot ng ating kwento. Simulan na natin. Unang lumitaw si Jeffrey Epstein sa anumang pampublikong kapasidad noong July ng 1980 noong siya ay 27 years old. Ngunit ang konteksto ay lubhang kakaiba. May isang artikulo na mula sa Cosmopolitan Magazine kung saan siya ay nakalista bilang Bachelor of the Month na may maliit na blurb at isang itim at puting larawan sa tabi neto. Nakasaad doon, ang financial strategist na si Jeffrey Epstein ay nakikipag-usap lamang sa mga taong kumikita ng higit sa 1 milyon bawat taon. Sa unang 20 years ng kanyang karera, paminsan-minsan at maikli lamang ang pagbanggit kay Epstein sa press. Wala siyang tunay na pagkilala sa publiko gaya ng karamihan sa mga mataas na opisyal ng bangko. At iyon ay dahil wala talagang matinong paliwanag kung paano siya nakarating doon sa simula pa lang. Si Jeffrey Edward Epstein ay pinanganak sa Brooklyn noong 1953. Siya ay anak ng dalawang working class na Jewish na magulang at itinuturing na normal sa karamihan ng account. Ang kanyang ina, si Pauline, ay nagtatrabaho bilang teacher's assistant habang pinapalaki ang mga anak. At ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Parks Department ng lungsod ng New York bilang hardinero. Ayon sa mga dating kaibigan at kapitbahay, simple, magpagkumbaba at mabait ang kanyang mga magulang, pati na rin si Jeffrey at ang kanyang mga kapatid. Isang kapitbahay ang nagsabi na siya ay isang nerdy na batang lalaki. Matalino, medyo mataba, laging nakangiti at kadalasan tahimik. Sa high school, gusto ni Epstein ang algebra at calculus at kabilang siya sa math team. Ngunit sinabi ng kanyang mga kaklase na hindi siya namumukod-tangi. Ngunit sapat ang talino niya para makapagtapos ng maaga noong 1969. 2 taon bago ang normal na graduation at nag-aral siya sa Cooper Union College sa Manhattan, kilala sa libreng tuition. Matapos ang 2 taon, lumipas siya sa NYU. Ngunit umalis rin matapos ang 3 taon ng walang natapos na degree. Ngunit sa loob lamang ng 2 buwan, nakahanap siya agad ng full-time na trabaho bilang guro sa matematika sa isa sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Manhattan. Para sa mga anak ng mga mayayamang pamilya, mga anak ng banker, developer, politiko at iba pang may kakayahang magbayad ng malalaking tuition. Nang magsimula siya sa Dalton School, nagbago na siya ng kaunti. Bilang guro, may ilan siyang hindi kanais-nais na asal at kontrobersyal na ugali. Noong kalagitnaan ng 1970s, nagulat ang mga estudyante sa bagong guro na lumalabag sa mahigpit na dress code. Naglalakad sa pasilyo na may fur coat, gold chains at bukas na kamiseta. Ngunit hindi lang ang kanyang pananamit ang nakakabighani sa mga tao, kundi ang kanyang pakikitungo sa mga estudyante. Siya ay tila popular sa ilang estudyanteng babae, ngunit nagkaroon ng problema sa paraan ng pagtanggap niya sa atensyon at tila hinahabol ito. May kwento na dumadalaw siya sa mga party ng estudyante, kabilang ang mga may inuming alak, kahit minor de edad pa ang ilan. Bago pa man masangkot sa mas seryosong bagay, natanggal siya sa Dalton dahil sa hindi magandang performance bilang guro. Ngunit sa halip na bumagsak, nagpatuloy ang kanyang karera sa paraang maaaring ilarawan bilang failing upwards, na pwede nating ilarawan na mabilis na pag-angat sa kabila ng pagkabigo.
Makalipas ang 20 years, si Epstein ay hindi na lamang isang college dropout na may hindi magandang reputasyon. Halos literal na nagbago ang kanyang katauhan. Ngunit kung susuriin ang eksaktong paraan kung paano siya mula sa pagiging guro sa paaralang prestihyoso ay naging isang tao na nakikipag-ugnayan sa mayayaman at sikat sa buong mundo. Hindi agad magkasya ang mga piraso ng kwento. Ilang buwan lamang matapos matanggal sa Dalton noong 1976, nakahanap siya ng bagong trabaho sa malaking investment firm na Bear Stearns bilang assistant ng floor trader. Ang dahilan, napabilib niya ang ilang mayayamang magulang ng estudyante, kabilang ang kaibigan ni Alan Greenberg, CEO ng Bear Stearns. Gustong-gusto ni Greenberg ang magaling, may potensyal at may kagustuhang yumaman. Mula rito, mabilis na umangat si Epstein sa firm, mula sa junior assistant hanggang sa limited partner sa loob lamang ng 4 na taon kahit walang college degree. Ngunit isang taon matapos iyon, napilitang umalis si Epstein dahil sa SEC investigation sa insider trading sa Bear Stearns. Sa natitirang dekada ng 1980s, nasangkot siya sa iba't ibang negosyo na kung hindi mo alam, parang katang-isip ang tunog. Isa sa pinakakakaibang negosyo niya noon ay ang Towers Financial Corporation, isang kumpanya na bumibili ng utang medikal ng consumer. Habang siya ay consultant na kumikita ng katumbas ng $69,000 kada buwan ngayon, ang unang trabaho niya ay subukang gamitin ng kumpanya para sa corporate takeovers. Sa 1980s, karaniwan ang pagbili ng malaking bahagi ng kumpanya, pagtanggal ng top executives at pagpaliit ng operasyon para tumaas ang share value bago ibenta. Subalit nang mabigo ang kanilang takeovers, wala silang paraan upang ibalik ang pondo sa investor, kaya bumagsak ang kumpanya noong 1993. Ngunit noong oras na iyon, wala si Epstein sa kumpanya ng 3 taon, kaya hindi siya nasangkot sa legal na kaso. Ang kanyang business partner, si Stephen Hoffenberg, ay nakulong ng halos 20 years. May mga paliwanag kung bakit hindi nasampaan ng kaso si Epstein. Marahil dahil sa kakulangan ng ebidensya o sa hindi maaasahang testimonya ng kanyang partner. Ngunit malinaw na sa Peak Towers financial scam, si Epstein ay kasama ni Hoffenberg sa buong mundo na nakipagpulong sa investors. Sa kabila ng lahat, muli siyang lumitaw, ganap na nagbago ang imahe at nakapagsimula ng bagong buhay sa mundo ng mayayaman at sikat. Ngunit ang kwento ni Epstein ay patuloy na puno ng kakaibang mga pangyayari na nagpapakita kung paano siya nakarating sa kanyang posisyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao, mga mamamahayag, kaibigan at kasosyo sa negosyo ang nag-aalala na minsan ay nagbiro o nagbigay ng pahiwatig si Epstein na siya ay nagtatrabaho para sa isang intelligence agency. Bagamat hindi niya tinukoy kung alin. Sa kalagitnaan at huling bahagi ng dekada 1980s, habang nagtatrabaho siya sa Towers Financial, nakatrabaho rin niya si Anand Khashoggi, isang Saudi businessman na may koneksyon sa CIA at Mossad, na kilala bilang tagapamagitan sa paglilipat ng mga armas mula Israel papuntang Iran noong Iran-Contra affair. Dagdag pa rito, natagpuan rin si Epstein na may peking Australian passport na may maraming silyo mula sa Middle East, na lalo lamang nagpahirap unawain ng kanyang karera. Walang normal o malinaw na paliwanag para sa bahaging ito ng buhay ni Epstein. Kahit pagsamahin mo ang lahat ng detalye, hindi pa rin ito malinaw. Nagsimula siya sa pag-drop out sa kolehiyo nang hindi natatapos. Nakahanap ng trabaho sa prestigyosong paaralan na kalaunan ay natanggal siya dahil sa pagiging hindi mahusay na guro. Tapos nakapasok sa isang malaking investment firm na kalaunan ay tinanggal din siya. At pagkatapos ay napasama sa isa sa pinakamalalaking Ponzi scheme sa kasaysayan ng Amerika na hindi siya nahatulan. Sa proseso, nakakuha siya ng mga peking passport, nakipagnegosyo sa mga tagapamahagi ng armas sa Middle East at sa huli, yumaman ng sobra. Sa bawat pagkakataon, hindi siya naparusahan kundi tila pinarangalan pa siya sa kanyang pagnanakaw, panlilinlang at pagsisinungaling. At ang pinakakakaibang bahagi, yun ay simula pa lamang.
Sa huling bahagi ng dekada 80s, nagtatag si Epstein ng kanyang bagong kumpanya, ang Epstein & Co., isang wealth management firm kung saan malinaw niyang itinakda na hindi niya tatanggapin ang kliyente na may netong halaga sa mas mababang 1 bilyon. Ang kanyang unang kliyente ay isang kilalang bilyonaryo, si Leslie Wexner. At ang relasyon nila ay nagdulot ng higit pang mga tanong kaysa sa kasagutan. Si Wexner ay hindi lamang mayaman, isa siya sa pinakamatagumpay na retailer sa modernong kasaysayan ng Amerika. Simula noong 1963, binuksan niya ang kanyang clothing store sa Ohio at pinalago ang brand na The Limited sa 100 na tindahan sa loob ng 12 years. Pagsapit ng kaligitnaan ng dekada 80, binili niya ang Victoria's Secret sa halagang $1 million at sa loob ng 10 taon, lumago ito sa halagang $1 billion. Patuloy din siyang bumili at nagtatag ng iba pang brands tulad ng Abercrombie & Fitch, Lane Bryant, Bath & Body Works at White Barn Kindle Company. Ngunit kakaiba rin si Leslie Wexner. Noong 1985, sa unang pagkakataon na naging bilyonaryo siya, nagsimula siyang bumuo ng personal brand sa pamamagitan ng mga interview tungkol sa kanyang negosyo at buhay. Ayon sa artikulo, mayroon siyang The Book, isang konsepto na nagsasabing nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kakulangan sa loob na nagtutulak sa kanya na patuloy na maghangad ng higit na kayamanan at kapangyarihan. Sa maraming aspeto, pinangangasiwaan niya ang lahat ng detalye ng kanyang negosyo. At ito rin ang taong unang nagbigay kay Epstein ng halos buong kontrol sa kanyang personal na kayamanan sa pamamagitan ng Epstein & Co. Simula noong huling bahagi ng dekada 80, muling nagbago ang buhay ni Epstein. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, lumipat siya na parabang siya ang may hawak ng isang imperyo. Lumilipad sa buong mundo sa isang jetliner, bumibili ng malalaking ari-arian sa US, ngunit wala sa publiko ang nakakaalam ng kanyang eksaktong kabuhayan. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, nakilala na niya ang mga kilalang tao gaya ni Donald Trump, Prince Andrew at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salam. Bumili rin siya ng isang isla kung saan nagtayo siya ng marangyang compound para sa mga pagtitipon. Ngunit ang koneksyon niya sa Maxwell Family Media Empire ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kanyang social network. Si Ghislaine Maxwell, anak ni Robert Maxwell, ay naging pangunahing tulay ni Epstein sa mga makapangyarihang tao sa lipunan. Siya ang nagpakilala kay Epstein sa mga kilalang personalidad, royal family at politiko. Noong Marso 2003, nagsimulang magsaliksik ang mamamahayag na si Vicky Ward para sa Vanity Fair tungkol sa tunay na buhay ni Epstein. Napag-alaman niya na maaaring si Leslie Wexner ang tanging kliyente ni Epstein at posibleng ang karamihan sa kanyang kayamanan ay nagmula sa Towers Financial Ponzi Scheme, hindi sa lehitimong investment firm. Habang nagsasaliksik, may 2 kapatid na babae ang lumapit sa kanya at inihayag na inabuso sila ni Epstein noong kaligitnaan ng dekada 90. Isa sa kanila ay minor de edad pa noon. Noong 2005, isang babae ang lumapit sa Palm Beach Police Department at inireport na ang kanyang 14 years old na stepdaughter ay binayaran para magbigay ng masahe kay Epstein at siya ay inabuso. Matapos ang 13 months na imbestigasyon, inaresto si Epstein at napatunayang may sala sa solicitation ng prostitusyon ng minor de edad. Siya ay nakulong ng 13 months at nairehistro bilang sex offender. Ngunit kahit matapos ang kanyang pagkakakulong, hindi siya iniiwasan ng kanyang social circle. Halos agad siyang nag-host ng mga pagtitipon kasama ang mga kilalang tao gaya nina Kathy Couric, Woody Allen at Chelsea Handler, at pagkatapos sa isang birthday party para kay Prince Andrew. Bagamat alam ng publiko ang kanyang nagawa, tila hindi sila gaanong nag-aalala at patuloy siyang nire-respeto ng kanyang mga kasamahan. At ayon nga sa isang publicist na si Peggy Siegel na siya at marami pang nakakakilala kay Epstein ay naglalarawan sa kanya bilang isang napakatalinong tao. Ayon sa kanya, ang kakaibang paraan ng pag-iisip ni Epstein ang dahilan kung bakit naaakit ang ilan sa mga pinakamatalinong tao sa mundo na pumunta sa kanyang tahanan. Noong nakaraang Setyembre, sa tulong ni Siegel, nagdao si Epstein ng isang salo-salo.
Mahigit 120 na kaibigan ang dumalo at isinama pa nila ang kanilang mga anak para sa isang buffet dinner. Isang panauhin na isang tagapagmana ng real estate sa New York ang nagsabing kilalanan niya si Epstein sa loob ng 35 years at binisita pa niya ito nung ito ay nakulong. Ayon sa kanya, ang mga balitang nababasa ko ngayon ay isang panig na hindi ko personal na naranasan. At para sa kanya, isa si Epstein sa pinakamatalinong taong kilala niya at madalas siyang humihingi rito ng payo sa pamumuhunan. Dagdag pa niya, hanggat hindi ko mismo nakikita, hindi ko agad hinuhusgahan. Kahit matapos ang kanyang pagkakakulong, nagpatuloy ang kanyang negosyo at pakikisalamuha na para bang walang nangyari. Noong 2015, nag-invest siya sa isang startup sa Israel na itinatag ng dating punong ministro na si Ehud Barak. Nagkaroon din siya ng ugnayan kay Bill Gates na nakilala niya habang naghahanap ito ng mga donors para sa isang foundation. Kalaunan, sinabi ni Gates na pinagsisisihan niya ang mga naging pakikipag-ugnayan kay Epstein at tinigil na ang mga ito. Sa kabila ng mga isyu, hindi siya tuluyang iniwasan ng lipunan. Sa halip, nanatili pa rin ang kanyang impluwensya sa mga kilalang tao. Sa buong dekada ng 2010s, halos hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Noong 2018, naglabas ang Miami Herald ng serye ng artikulo matapos ang masusing imbestigasyon ng mamamahayag na si Julie Brown. Dito, mas malinaw na naipakita ang lawak ng mga reklamong isinampalaban kay Epstein. Lumalabas na sa loob ng maraming taon, nagbayad siya ng malalaking halaga bilang settlement sa mga nagreklamo. Ipinakita rin ng ulat na tila nabigyan siya ng espesyal na pagtrato sa sistema ng hustisya. Mahigit 80 na katao ang lumutang bilang posibleng biktima. Karamihan ay mga minor de edad noong panahong iyon. Nalaman din na ang kanyang pagkakakulong ay may mga natatanging kondisyon. Pinayagan siyang lumabas ng kulungan para sa trabaho at may mga pribiheyong hindi nakaraniwang ibinibigay sa iba. Nagkaroon din siya ng hiwalay na lugar sa loob ng pasilidad. Kahit na nasa house arrest, pinayagan siyang bumiyahe at gumalaw sa iba't ibang lugar. Dahil dito, maraming nagtanong kung naging makatarungan ba ang ipinataw na parusa. Nang magsagawa ng imbestigasyon ng FBI, natuklasan ang mas malawak na saklaw ng mga reklamo. Nahaharap sana siya sa mabibigat na kaso na maaaring magdulot ng mahabang pagkakakulong. Ngunit nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng kanyang kampo at ng mga taga-usig. Ang kasunduang ito ay naging dahilan upang hindi lumawak pa ang kaso. Nang lumabas ang mga ulat, muling nabuksan ang usapin tungkol sa patas na pagpapatupad ng batas. Marami ang naniniwala na ginamit ni Epstein ang kanyang kayamanan at koneksyon upang makakuha ng paborableng trato. Kumuha si Epstein ng mga agresibong abogado na nagawang kumbinsihin ang marami na dapat matapos ang kaso ng tahimik hanggat maaari. Nagkataon din ang mga humawak ng kaso ay isang taga-usig na mas inuuna ang sariling karera at imahe kaysa sa tama at makatarungan. Gayunpaman, dahil din sa kapabayaan sa paghawak ng kaso, muling nabuksan ang usapin paglipas ng maraming taon. Ayon sa ilang mamamahayag, kung hindi sana naging bahagi ng pamahalaan ang nasabing taga-usig, malamang ay tuluyan ng nakalimutan ang naging papel niya sa kaso ni Epstein. Dahil sa mga ulat ng Miami Herald, muling nabigyan pansin ng maraming reklamo na isinampalaban kay Epstein matapos ang kanyang pagkakakulong. Habang tumataas ang interes ng publiko, mas maraming kababaihan ang naglakas loob na magbahagi ng kanilang mga karanasan. Isa sa kanila ang nagsabi, "Ang nawala sa akin, tiwala, saya at kapayapaan, ay hindi na maibabalik. Nahirapan akong bumuo ng maayos na relasyon dahil dito." Isa pa ang nagsabing may mga nangyari na hanggang ngayon na hindi ko kayang ikwento. May isang nagsalaysay na nagtangka siyang tumakas sa isang mapanganib na lugar upang makaiwas sa patuloy na pag-aabuso. Pagkaraan ng ilang buwan, napagtanto ng mga federal na taga-usig na ang naging kasunduan noon ay lumabag sa batas para sa proteksyon ng mga biktima. Noong July 6, 2019, inaresto si Epstein ng FBI sa isang paliparan sa New Jersey. Sa isinagawang paghahalughog sa kanyang bahay sa New York,
natagpuan ang libu-libong hindi angkop na larawan, kabilang ang ilan na may kinalaman sa mga minor de edad. Napatunayang hindi natigil ang kanyang mga gawain kahit matapos ang una niyang pagkakakulong. Habang nakakulong, nagpakita rin siya ng kakaibang kilos tulad ng labis na paggastos at pag-aksaya ng oras. Sa paningin ng publiko, naging malinaw na napakalawak ng saklaw ng kanyang mga nagawang paglabag. Marami ang nagtaka kung paano hindi ito napansin ng mga taong malalapit sa kanya. Unti-unting nabuo ang pananaw na may mas malalim na sistemang sangkot sa kanyang mga gawain. Dati, iniisip ng marami na isa lamang siyang mayamang taong may maling asal. Ngunit nang mabunyag ang mga dokumento at kasunduan, napagtanto ng publiko na maaaring hindi siya nag-iisa. Sumabog ang balita sa media. Nagngit-ngit ang publiko. Naging sentro ito ng usapan sa social media. Marami ang nagtanong kung hanggang saan ang lawak ng katotohanan. Hindi kayang ilahat ng isang ulat ang lahat ng detalye. Ngunit malinaw na matagal nang may babala ang kanyang mga kilos. Mula noong siya ay guro, may mga hindi kanais-nais ng ugali. Kalaunan sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kilalang negosyante. Nabunyag din ang mga maling paggamit ng pondo. Ang relasyon niya kay Ghislaine Maxwell ay lumabas ding may malaking papel sa kanyang mga gawain. Sa publiko, tila magalang at kagalang-galang. Sa pribado, siya umano ay tumutulong sa paghahanap at paghikayat ng mga kabataang babae. Ang kanyang isla sa Caribbean ay naging sentro ng kanyang sosyal na buhay. Ngunit sa mga lokal, ito ay may negatibong reputasyon. Madalas din umanong may mga kabataang babaeng dinadala roon sakay ng kanyang eroplano. May mga nakasaksi ngunit piniling manahimik dahil sa takot o pangangailangan sa pera. Pagkatapos ng kanyang pagkaaresto noong 2019, naging sentro ng balita ang kanyang kaso. Ngunit makalipas ang 5 linggo, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang selda. Marami ang nagduda sa opisyal na paliwanag. Naging simbolo ito ng kawalan ng tiwala ng publiko sa sistema. Pagkamatay niya, tila humina ang kaso. Ngunit may ilang kilalang personalidad ang naapektuhan. Kabilang dito ang isang membro ng pamilyang hari sa UK at isang kilalang talent scout sa France. Mayroong ding mga biktimang patuloy na nagdusa sa epekto ng nangyari sa kanila. Sa kabila ng lahat, nananatiling maraming tanong ang walang sagot. Hindi malinaw kung sino-sino pa ang sangkot. Hindi rin lubusang nailantad ang lahat ng dokumento. Nang maging Pangulo si Donald Trump, muling nabuhay ang usapin. Dahil sa dati niyang pakikipag-ugnayan kay Epstein, hinanap sa kanya ng publiko ang paliwanag. Nangako siyang magsasagawa ng investigasyon. Ngunit lumipas ang mga taon na walang malinaw na resulta. Naaresto si Ghislaine Maxwell at nasentensyahan ng pagkakakulong. Ngunit wala pa ring inilalabas na kumpletong listahan ng mga kasabwat. Muling nangako ang pamahalaan na ilalabas sa mga dokumento. Ngunit nang mailabas ang mga ito, maraming bahagi ang tinakpan o inalis. Lalong nadagdagan ang pagdududa ng publiko. Lumabas sa mga survey na karamihan sa mga mamamayan ay hindi nasisiyahan sa paliwanag ng gobyerno. Marami ang naniniwalang may mga impormasyong hindi pa nailantad. Bilang tugon, binatikos ng dating Pangulo ang mga nagtatanong. Tinawag niyang gawa-gawa lamang ang issue. Ngunit lalo lamang nitong pinalakas ang pagtududa ng publiko. Sa gitna ng lahat, may lumabas pang mga bagong dokumento tungkol sa kanyang nakaraan. At muling nabuhay ang interes ng mundo sa misteryosong bumabalot sa kaso ni Jeffrey Epstein. Ilan sa mga mensaheng lumabas matapos ay mula sa mga matagal ng abogado at kakilala ni Epstein. Ayon sa mga ulat, may kasama pa raw itong isang guhit ng hubad na babae at isang mensahe tungkol sa kanilang mga pinagsaluhang lihim. Umabot pa sa puntong bumoto ang isang committee sa Kongreso upang ipatawag ang administrasyon at hingin ang lahat ng record na may kaugnayan kay Epstein. Ang boto ay pumasa sa 8-2 at halos lahat ng Republican na membro ay sumuporta dito. Ipinapakita neto na ang paniniwala ng publiko sa mga posibleng katiwalian sa kaso ni Epstein ay naging mas malakas pa kaysa sa dating matibay na suporta kay Trump. May isang survey na nagsabing 17% lamang ng mga tao ang nasiyahan sa paraan ng paghawak ni Trump sa issue. Ngunit kahit ganoon, tila wala pa ring malinaw na nangyayari.
Ang katotohanan kahit ang pahayag ng isang popular na pangulo ay hindi na agad pinaniniwalaan at nagpapakita ng malalim na pagkawala ng tiwala ng mamamayan. Ang kwento ni Epstein ay umabot sa mismo sa White House na simbolo ng pamumuno ng Amerika. Sa halip na pag-asa, naging larawan ito ng katiwalian at kadiliman. Hindi na nagkapagtataka kung bakit maraming tao ang nagagalit. Maraming ebidensya at marami ring hindi pa nalalaman. Sa bawat araw na lumilipas ng walang malinaw na resolusyon, mas nagmumukhang may itinatago ang mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, hindi masisisi ang mga tao kung nais nilang malaman ang buong katotohanan. Ang pakiramdam ng marami ay tila mas pinipiling takpan ng gobyerno ang usapin kaysa ilantad ito ng buo. Dahil dito, lalo pang lumalala ang kawalan ng tiwala. Para sa ilan, si Epstein ay naging simbolo ng tuluyang pagkasira ng tiwala sa lipunan. Hindi niya inimbento ang katiwalian at pang-aabuso. Ngunit inilantad niya ito sa paraang hindi pa nakita noon. Dahil sa kanyang kwento, tila nagiging mahirap ng maniwala sa sistema ng hustisya. Ang sistema ay dapat nagproprotekta sa mga nasaktan at nagpaparusa sa mga mapanganib na tao. Ito ang dapat nating pinanghahawakan bilang simbolo ng tama at mali. Ngunit magiging mahirap itong pagkatiwalaan kung ang mga makapangyarihan ay tila hindi sumusunod sa parehong batas. Kung ganoon, para bang ang mga kapatakaran ay nagiging katang-isip na lamang. Namuhay si Epstein na tila walang sinusunod na alituntunin. Maraming kabataang babae ang napektuhan ang buhay. Ang ilan ay nanahimik, tinakot o binayaran upang hindi magsalita. Sa loob ng maraming taon, tila hindi siya pinansin ng mga awtoridad habang patuloy na nagdurusa ang kanyang mga biktima. Samantala, nakikisalamuha pa siya sa mga pangulo at kilalang personalidad. Nang tuluyang mabunyag ang kanyang kaso, napansin ng publiko na ang pinunong inaasahan nilang magsabi ng totoo ay nagbigay ng iba't ibang paliwanag maliban sa malinaw na katotohanan. Dahil dito, hindi agad nawala ang isyo. Hanggat hindi natatapos ang kwento ni Epstein at hanggat hindi mananagot ang kanyang mga koneksyon, mananatili itong bukas na sugat sa lipunan.